Mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ito, meron tayo ditong LG DVD na ayaw magbasa, no? Yan, so troubleshoot natin at nakita natin dito na sira yung kanyang spindle motor. So ibang klaseng spindle motor to, hindi to yung pangkaraniwang nabibili natin. Yan, dito nakascrew sa bottom yung kanyang tinatawag. Ito yung kanyang base. Ayan yung kanyang base. So pinalitan natin siya ng ibang klase. Ang pinalit naman natin ay yung ordinaryo lang, yung katulad nito. Yan. So sa pagpalit mo nito, dahil nga hindi naman siya pareho, para hindi ka mawala, bago mo tanggalin, halimbawa ito pa yung original na kakasa, bago mo siya tanggalin, kailangan markahan mo muna yung kanyang tigiliran. Ganyan dito. Bilugan mo siya. Para pag nagkabit ka ng motor, hindi ka maliligaw. Nasa tamang posisyon ka pa rin. Although meron namang butas dyan kung saan itatama natin ito. Pero mas maganda pa rin yung meron kang marka dito dahil maiwasan natin magkamali ng posisyon. Kasi kapag nagka-diferensya yan kahit ng mga 2 mm lang, malaking bagay na yon pagdating dito. Okay? Pwedeng hindi ka sumendro at gigiwang-giwang yung desk natin. Okay, so markahan natin to. Pagka natapos nating markahan, ito naman sukatin natin kung ilang sentimetro to. Mula dito sa kanyang base, papunta dito sa kanyang spindle hub. Okay? So sukatin natin. Ganyan. Para hindi ka mawala. Kasi kapag sumubra ka, although ito naman kasi na-adjust dahil meron siyang 3 spring dito. Kapag sumubra ka, sobrang haba nito, pwedeng sasayad to, papakita natin mamaya, pwedeng sasayad sa taas, at kung hindi mo siya sasayad, sobrang nakaangat na rin yung kanyang desk, hindi na rin kayang basahin ng optic lens natin. Kaya yun yung babantayan natin. So ngayon ikakabit natin para makita nyo. So sa pag-troubleshoot naman nito, paano natin nalaman na sira tong yung original na kanyang spindle motor. So pag tinitest natin to, so sa pag-ikot na lang, malalaman mo dito. So kapag inikot natin yung buo, ayan, umiikot yan. Kapag dito naman, ayan, so kabitan natin siya ng spindle hub. Pag inikot natin yan, ganyan lang siya. Hindi siya umiikot. Hindi naman siya mahigpit, pero ayaw siya tumuloy. Hindi katulad nito na nag-free wheel siya. Ayan, Tapos kung iti-test mo siya dito, so kapag nagti-test tayo dito gamit yung multimeter sa times 1, umiikot yan, di ba? Huwag lang yung iti-test natin, yung forward lang, umiikot. Pati yung reverse. Kasi kapag normal yan sa forward at abnormal sa reverse, ibig sabihin may leak na yung motor natin. Yan, okay? Tapos makikita mo, medyo mataas pa yung kanyang resistance. Pero kapag may problema yan, hindi mo na siya mapapaikot. Ayan, Tapos yung kanyang short natin. Tapos yung kanyang resistance, shorted na siya. Ayan. Yung iba naman yan, iikot pero mahina at mababa na yung kanyang resistance. So yun yung kanyang problema. So yung kanyang yung kanyang spindle hub, ito yung sa original. Tinanggal natin dito. Tapos inilipat natin sa ipinalit nating motor. So dinandahan lang natin So may mga technique diyan kung paano. Kung medyo matigas, pwede nating initin itong motor para lumambot yung glue na nakakapit. So try na natin. Sige natin ng screw.
So dito, itong spring na to, yung gamit nito yung height ng spindle motor natin. Pwede natin siyang taasan at pwedeng babaan. Pagka masyadong mataas, pwede siyang sumayad sa taas. Pag masyadong mababa naman, pwedeng gagasgasin yung desk dahil sasayad siya sa tray. Ito yung kanyang problema. Sinangin natin. Okay. Tama ba? Yan. So, susubukan natin, ano? Titingnan natin siya kung hindi siya tumatabingi. So, mga ganon, ikutin natin to, ayan, kung hindi ba to sayad. Ayan. So, pagka ganyan, ayan, hindi napapansin nyo. So, sayad pa siya. Ayan. Hindi pa siya umiikot. Hindi pa siya nag-free wheel. Ibig sabihin, masyado pa siyang mababa. So, gagawin natin ngayon, ihigpitan pa natin. Ayan. So, check ulit. Ayan. Okay? So, napapansin nyo ba? Ayan. Okay? Nag-free wheel na siya. Subukan natin ngayon. Try natin isaksak. Tapos, power tayo. Ayan, naghihilo na siya. Open. Okay, ayan, kung maririnig nyo, tahimik na tahimik siya. So dito malalaman natin na walang sayad. Tsaka yung distansya ng desk dito sa tray tama. Pati yung distansya nitong nasa taas dito sa kanyang base niya ay tamang-tama din. So ayan, nagpi-play na siya. Oh. Nagbabasa na. Tapos play natin. Ayan, nagka-count na siya. So ibig sabihin, normal na siya, okay? Ayan, tingnan nyo maigi yung yung distansya ng desk. Tapos tahimik na tahimik siya. So sanay makakatulong to sa mga bago, lalo na sa yung DVD pa naman, hindi to nawawala. So hanggang dito na lang siguro tayo. So maraming salamat. God bless at bye-bye.